Morning sa iyong lahat. Ang ating message sa ngayon is about sa obligasyon ng mga parents sa mga anak natin. Kaya ito'y ating obligasyon na maging mabuting tao sila pag dating nila sa age na sila na lang ang mag-decision sa buhay nila. Kaya na wasto natin aturuan natin sila ng isak na gawin pagdating ng panahon, ready na sila, hindi na sila mahirapan. Kaya yan ang ating gawin para matulungan sila, hindi sila mahirapan sa buhay nila kay nang maliit pa sila. Kaya yan ang chance natin na ang behavior nila ang hindi maganda ay i-eliminate natin, i-erase natin kung andyan sa book, sa notebook natin, i-erase yan. Kaya hindi yan sila maging mabuting tao pagdating ng panahon. No? Yan ang exact natin na time sa pagpaturo sa kanila ng exact na behavior na magamit nila sa kanilang paglaki. No? Kung babait ka at masunurin sa mga magulang o mga teachers mo kagano, yan ang sa iyo na kahit magturo sila ng isaktong behavior, sundin natin mga anak. Huwag magalit kung koreksyonan ng mother at father. Kahit sa inyo rin yan para mabuting tao kayo pagdating nag-age sa 18, 19, 20 o professional na. Yan. Kay mabuti ang behavior, mahalin ng mga tao, respetuhan ng mga tao, kay napaka ganda ng pagpalaki ng mga parents. Mga sila, mga ganili, mga proud sila. Kaya mga anak nila ay napakabait, napakamasunurin. Right? Yan ang ginawa ng mga parents na pagbubog sa kanila. Kaya may patakaran tayo na hindi natin i-apply sa kanila ang ating gusto na makadamage sa kanila pag may sa isipan nila, mature na. Kaya ito ay koreksyonan na natin. Tayo, hindi sila. Ang koreksyonan natin dito, akalang mo ang mga anak natin ang koreksyonan natin sa ating message? Hindi. Tayong mga father and mother. Kay isa tayo sa nagdala ng masamang behavior sa mga anak natin. Yan ang tandaan natin dito, makita natin sa ating lecture na yan pala ang nakadamage sa kanila. Yan pala na ngayon ay mature na sila, bad behavior sila. Hindi yan kasalanan ng anak natin, kundi tayong mga parents. Kaya tayo ang kailangan na baguhin ang ating mga everyday na ginagawa sa ating bahay na kasama sila. Kaya diyan nila ma-experience sa bahay ito mangyari. Kaya ito ang ating pag-usapan ngayon. How can we know God's reaction in this?
case, if we refer to God, His character, spirit, essence for guidance, every single cell in the body will teach us that God's kind, good, loving, and that there is no way that God will be pleased with such needless murder, and there are lessons to learn, no? Ang number one natin, children could suffer because of their own parents, na ng rashness and carelessness in any area. Dapat na maging maingat ang mga magulang sa mga pasyang ginagawa nila dahil hindi na sila single, no? Bukod sa kanilang kabiyak, meron pa silang mga anak na madadamay, mapahamak pag mali ang kanilang desisyon. Yan, no? Kaya hindi dapat na magpadala sa bugso ng damdamin. Children could also suffer because of their ng own parents' faith and religion or philosophy, even now in many different ways. Some parents can kill their sons or daughter because of their personal conviction. Meron pala silang mga pangarap na yan ang pagkamali natin. Ang pangarap natin ay i-apply natin sa mga anak natin na hindi nila gusto yan, ang course na yan. Gusto nyo maging example, anak mo gusto mo maging ng nurse o kung anong course gusto mo, yan ay hindi niya gusto, kay teacher na gusto niya. Kayo ang nagdesisyon sa buhay nila. Kaya hindi sila maligaya sa buong buhay nila kung may problema sa trabaho. Yan, masabi sa isip nila, kung teacher lang ako, hindi ito ang kahirap ng trabahong nagawa ko. Kaya balik isipan nila ang gusto nilang course. Kaya yan ang ating obligasyon, mga parents. Tanungin muna sila, anong course gusto mo? Yan. Ano sa'yo? Ito ang gusto namin ni daddy mo. Okay ba sa'yo? O kung maging teacher ka lang? At teacher, okay. Pagay natin sa kanila. Kaya yan ang desisyon nila at ang ambisyon nila maging teacher, magturo sa kapwa nila na maging very bright dito sa earth. Kaya yan ang anak natin ang magdesisyon sa buhay nila kung anong kurso ang kunin nila, ibigay natin. Wag na ang ating na ang gustong maging course nila, maging nurse sila, doktor sila, nahirapan sila. Ito lang ang teacher at ibang profesyon na makaya nila, kaya habayaan sila. Hindi ang ating ambisyon
na hindi natin na-i-apply sa buhay natin, sa mga anak natin, sila ang tatapos, sila ang maging tayo noon, no? Maging tayo. Kay gusto natin, nurse, hindi yan ang kursong pinaaral sa atin, kaya hindi kaya ng parents natin. Kaya yan ang hindi magandang desisyon na gawin natin. Ang ating mga anak muna ang tanungin kung ano ang gusto nila at sila ang masunod. Parents tayo, pero under tayo sa desisyon ito. Kaya yan, no? Dahil kung ano ang pangarap na yon, merong hindi mangyari sa buhay nila, yung anak ang kanilang pinatupad. Ang hindi matupad sa buhay nila, limutan nilang may sariling buhay ang batang ito. Ang ministry ng mga magulang ay palakihin ang mga anak nila, hindi the best way possible, so they could be what God meant them to be, not that what these parents want them to be. Children could never become the collateral damage of their parents, no? Conviction, whether politics, religious, and emotion. Children would suffer because of their parents unholy or ungodly ungodly, no? I buy it, religious idea. Hindi lahat ng religion idea ay godly. Kailangan itong sinasala sa basic na care, technique of karakter ng Diyos. Lagi nang itatanong, gusto ba talaga ito ng Diyos? Hindi. Children could suffer because of their own parents. Yan. Yan, alamanan natin na ignorante ang misconception about God. Kaya yan, yung mga parents, hindi tayo ang magdesisyon sa life ng mga anak natin. Tanungin muna sila kung gusto nila at i-apply natin sa buhay nila. Children should never become the collateral damage of their parents' conviction, whether politics, religious, or emotional. Ask yourself, it's loving to just make a vow that whoever comes out of the house get the sacrifice. That's very careless. Bakit hindi i-sacrifice ang sarili mo? Total, ikaw naman ang mag-vow, no? Kaya bakit, no? Ang mga anak natin ay ipaano natin sa ating sariling obligasyon, no? Kaya ang ginagawa natin sa Diyos, ang ating mga pagtitiis, ang pagtitika, and sometimes even fasting. Yan. Hindi yan religious ways and religious practice could be mistaken. Religious conviction could be wrong and ungodly. Dapat sinasayasat at sundin. At kung talagang
na nga talagang sa Diyos galing ang mga yan, hindi rin ma-open ang Diyos sa ating mga practice conviction na yan ay ang pagsiyasat, sinusuri ang time test ng mobile. Once as to the test every spirit to know that here it is from God or not. Kaya yan, ano ang ating number 2 sa ating mga usapan sa parents, no? The calculation of glorification of blind submission and obedience to authority, senior and superiors, called by divine child to children, minors, and they will who cannot defend themselves. Hindi sila makadepensa sa sarili nila, no? Natakot sila sa father, mother nila. Kaya susunod na lang sila. Ito ang ipa-enroll natin sa sa mag-abri ng class na, mga enrollment na. Ito, maging nurse ka. Hindi ka maging teacher. Pero nagkamali tayo. Malungkot ang anak natin. Kaya ang gusto niya maging teacher. Kaya pabayaan natin, huwag natin pangunahan ang kanyang sariling desisyon. Kaya tayo ang nagpa-failure sa buhay nila. No? Sa diyan pa lang sa course, failure na sila. Happy ka ba? Sa'yo ba? Happy ka ba? Kung ikaw ang mother na akala mo nakangiti ang anak mo, nakatawa, maligaya siya, pero hindi. Kaya ang gusto niyang maging teacher, hindi natupad sa kanya. Baka pagdating ng panahon, pag-asawa siya o maka-mister siya at maka-anak siya, ang anak niya naman ang masuffer kay ipa-course siya ang teacher kay hindi niya na-apply sa buhay niya. Kaya sige na ang pagkamali natin, hindi na yan basta, kaya naunahan na, no? Kaya tayo ay ang ating effective na solusyon dyan ay ang ating mga anak ang magdesisyon sa buhay nila kung anong kursong gawin nila at kung ano ang napapaligaya sa kanila. Yan ay tutulong tayo. Okay na. Okay, basta ikaw. Yan ang nursing napakalaking gastos. Okay lang, tulong-tulong tayo para maging maligaya ka lang. Yan ang gusto namin ni Papa o Tatay mo, na maging maligaya ka sa gusto mong maging nurse. Kaya yan ang ating obligasyon. O suportahan natin sila, no? Kaya yan ang gusto nila, suportahan natin. Maski malaking gastos, kailangan natin, matulong-tulong tayo kung sino ang mga kapatid o dyan na pwedeng natin mahingan ng tulong para makatapos sa pag-aaral. Pero ang pinaka-the best na sila ang magdesisyon ng course na kunin nila. Kaya ang atin course, ang damage natin sa kanila na hindi sila maging maligaya. Maski sa kursong ginusto natin,
hindi sila happy sa mga work nila everyday. Kaya, sino ba ang may kasalanan? Tayong mother at father. Kaya, yan ang dapat na gawin natin. Yan ang ating obligasyon, no, na ipaano sa kanila. Kaya yan ang kailangan ng parents na ma-apply sa buhay ng mga anak, no? Maging maingat tayo at tignan kung saan uuwi ang mga policy na ginagawa natin. Kung ito ay magtatali, magkukulang at mag-oppress sa iba, dapat it is from God. Yan ang decision natin about sa ating children. Children need protection from abusive, destructive, and abnormal parents or elders. Yan. Isa itong nakabuting paalaala. Do not pressure them. Dapat nating deliver sa Diyos in the best possible state, no? Ang bawal batang pinagkakatiwala sa atin so that they could pursue the life that God designed and that for them, but we are not going to this and dictate every bit of that life. We are only custodians of our children. God, after all, the real parents of every child. Hindi, at kayo ang nag-anak dyan. Pero ang parents ay ang ating ang God, no? Yan ang totoo, kaya huwag natin silang desisyon at abusuhin, no? Kaya yan ay tayo lang, kustodyan lang tayo. Tayo ng God na ikaw ang mag-guide sa kanila sa wastong dito sa earth, buhay nila dito sa earth. Do not rush into and do not carelessly make commitment vows of pledge, especially they are those that will involve other person. Yan, kailangan kung pamilya kayo, consult with everyone concerned bago mag-pledge sa isang project, no? Kaya ilangan kung anong gusto nyo gawin sa bahay nyo o kung anong project nyo, lahat kayo, meeting kayo at pag-aasapan kung ano ang mabuti dyan. It a religious or political project, kung hindi ka mabubuhay para sa sarili lamang, hindi tayo dapat biglang mapapasubo. Ayaw ng Diyos na magpatali tayo sa mga ng commitment na makapapigil na sa ating kalayaan at pagbibigay sa atin ng alalahanin. Halimbawa, huwag kang magiging garantor dahil matatali ka. Yan ang ating yan ang isang leksyon natin, na kung may mga kaibigan tayo, naya tayo, huwag hindi
na magawin tayo ko maker o ano yan, kung mag-loan sila sa bangko o sa mga financing yan, hindi nyo ba alam na kung hindi sila kabayad, ikaw ang may obligasyon magbayad dyan. Kaya wag maging sunod-sunuran lang sa mga friends. Huwag nahiya kung maghindi, pero nahiya ka maghindi, pero dinamage mo ang sarili mo kay natawa sa sayo, kay naluko ka niya, kay ikaw ang magbayad, naging loan niya. Kaya mga friend, huwag magsobrang bait. Kung kaysa hindi magandang mag-yes ka lang always. Kailangan na i-analysein muna at magno. Kung hindi na kayo maging kaibigan, hindi. Basta hindi ka madamit at hindi ka maloko. Yan ang ating solusyon dyan. Yan, kaya ang mga tao may bad dyan na hindi sila naawa sa mga taong niloko nila. Ang sarili lang nila ang inaano nila na makalon ako, nakamani ako, bahala na siya magbayad. Pero walang konsensya yan, kaya tayo ang mag-ingat. Huwag magsobrang bait. Magnuman, hindi lang yes always. Ay tayo ang mapahamak at ang pamilya natin. Kaya tayo may bayaran tayo 5,000 every month. Panggastos pa na sa pagkain natin, o kung maka-enjoy pa ang mga anak natin at asawa natin para na mag-date tayo every kay may money tayo. Pero pangbayad yan sa utang ng kaibigan. Kaya mag-ingat tayo. Yan ang the best. Wag na ang kaibigan. Marami dyan mga kaibigan na matulungin at hindi manluloko. I-analysahin mo muna at saka ka okay na kaibigan kayo. Kaya yan. Kaya yan ang advice. Na huwag magko-maker o yan. Kaya kayo ang madamage dyan. Kaya kayo, kung hindi sila kabayad, ikaw, akala mo nakatulong ka lang. Pero nakatulong ka lang, lukuhin niya. Kaya wag, maski best friend pa. Wag tutulong. Maski kapatid o anong upas siya, basta ikaw ang magbayad, ikaw ang mag-suffer. Mabuti na kung matandang dalaga ka. Kung may pamilya ka, anak at husband mo, war always dyan. Away kayo ng mister mo. Sana punta tayo sa yan ng refreshment o karinderya, mag-date tayo, kay may money tayo. Iba ang nakabil dyan. Kaya yan, away na lang. Kaya mga friend, lesson natin yan na wag magsobrang bait, wag mag-yes na yes always. Kailangan din natin na mag-no. Kaya mga friend, yan ang lesson natin sa ngayon. We are only dyan of our children. Old is the real parents of the child. God, after all, is real parents of every child. Kaya ang ating ibon na silo sa anumang uri ng trap ay
ng patibong ay magpipiglas sapagkat na nakakawag at gagawin ang lahat para na siya lumaya. Ganyan ang dapat ang ginagawa na isang taong nagkamali na magaranti sa utang na may utang. Kung hindi yan makabayad, ikaw ang mabayad at kahit hindi pa oras pagbayad niya kabak-kabak ka dapat kang matras matras ka kumawala ka sa kasunduan kasi hindi ka no dapat matrap. Pay your own word. Maging maingat sa inyong mga salita. Kapag pumirma ka sa isang guarantee, word din yan. Yung pirma mo, yung ang salita mo. Huwag magbitiw ng mga sumpa at mga pangako unless pinag-isipan o kaya ay absolutely necessary. Huwag tularan si Jepa na gumawa ng isang panata. Kaya huwag masyadong masalita lalo na sa harap ng Diyos. Huwag gumawa ng mga pangako. Napakarami nating taong mga nangako na kapag sila ay umaman magpagawa ng building para sa church ng yumaman nagpagawa ng sarili nilang building kapag karami ng ginagawa na ganyan mga sumpa at mga panata pag makapag-usap kayo sa Diyos. Isipin natin nasa langit siya. Kaya dapat na galang hindi siya tulad ng kapwa-tao natin na pwedeng ng daldal lang tayo ng daldal kahit hindi tayo seryoso, no? Kaya pag tayo ay manunumpa sa Diyos, tuparin natin. Kapag natakot tayo sa baka ko ano yung maisumpa natin. Pag isipan mo na mabuti bagit tayo manunumpa. Gawing doble ang pagkikinig bago magsalita, no? Diyan ang gawin natin. Kaya mga friends, you are a master of your unspoken word and the slave of those you should have not but have spoken. Yan ang sa atin nasabi na hindi na natin maibalik pa. Yan, okay, nasabi na natin. Maraming tao ang nagmamadaling magpapakasal. Tapos, hirap naman na nagpawalang bisa ang kasal na yan. Lagi, akala na kasi ang solusyon. Halit silang plano kung hindi naman talaga ukol ay kakawala at kakawala rin in a bloody and simple way. So not yan ang atin, huwag na natin ituloy ito, hindi ito kasama sa leksyon natin siguro, no? Baso na. Kaya mga friends, yan ang ating leksyon sa ngayon, ha? Ang
ating obligasyon sa anak natin, ha? Ay, ito yan ang mga merit na next time na yan. Kaya yan ang atin ng ating topic ko sa ngayon, no? Na tayo pala ang mga parents ang may magkamali kung ang buhay ng anak natin ay hindi sila maligaya at hindi sila kontento sa buhay nila at napatamad-tamad sila kaya ang gusto nilang course ay hindi natupad. Kaya mayroong mga batang medyo masunggod, masunggod sila. Kaya yan, sa ating lesson sa ngayon, yan ang atin i-apply sa buhay natin, no? Na ang mga anak natin muna i-meeting yan kung anong project natin sa bahay, anong gusto nyong i-prepare, ano ang gustong bilhin. Meeting muna para walang ikaw ang ikaw ang masisi. Kay binili mo yan, walang kabuluhan yan. Marinig lang tayo sa music, 30,000 yan. Away lang away. Pag wala tayong ulam, yan, kay binili mo yan walang kabuluhang bagay na yan. Yan ang mangyari. No, binili mo ang sound system na yan o kung anong tawag dyan. Yan ay kailangan ang meeting ng lahat sa bahay kung ano ang desisyon dyan. Una sa lahat, ang mga anak natin, kung anong gusto nila, sila ang masunod. Hindi tayong mga parents, no? At isa pang leksyon natin dito, kay tatlo ang lecture natin dito sa ating book. Ang pag-collateral, ang nag-loan, hindi nagperma din, pero under nagperma ka rin, delikado din yan. Dito ang ating 3 lesson, no? Ang sa mga anak natin na tayo ang magkuna ng course gusto nila at tayo ang nagdesisyon kaya hindi natin natupad sa ang gusto natin, maging ganyan tayo, no? Na maging nurse tayo. Ang anak natin ang gusto sila ang magtupad yan. Na ang nag-nurse, hindi ikaw, no? Yan. Kaya noon hindi kaya ng parents natin ang nursing na course. Kaya yan ang ating number 2. Kaya number 1 natin, ang number 1 natin, kaya tayo ang magdesisyon ng buhay ng mga anak natin. At huwag natin silang sobrang nagipit kung ano ang gusto natin, tayo masunod. Kaya may sarili silang desisyon. Yan ang ating ang ating leksyon sa ngayon. At saka ang collateral, no? Yan ang sa pang leksyon sa atin na huwag tayong mag-always. No tayo, no? Kay tayo ang saktan. Tayo ang magpenitensya, no? Tayo ang magpur dahil sa kanilang ginawa ng mga hindi mo maindian, mga kaibigan, no? Yan mga kwan mo na naya ka. Pero ang huwag kang maya, pakabal ka kay bahala ka sa sarili mo, hindi ako tutulong sa iyo. Yan ang good nating gawin, mga friend. Kaya yan ang leksyon natin sa ngayon, ha?
kayo na ang bahala kung gusto nyong i-apply sa buhay nyo. No? Ang mga maliit pang anak, huwag natin silang pangunahan sa desisyon nila kung mag-college na sila. Kung anong course ang gusto nila at anong gusto nilang gawin sa buhay nila. Kaya, thank you. Thank you very much.